Greetings in Jesus Christ, precious and wonderful name. Our Bible study lesson for today is about the third woe of the seventh trumpet, which contains the seven bowls judgment of Revelation chapter 16. Ito pong chapter 15 ng Book of Revelation ay ipinakikilala po nito ang chapter 16. Ito naman pong chapter 16 ang magdadala sa atin sa mga specific judgments of the seventh trumpet, na ang laman ay 7 mangkok na kagalitan ng Diyos na isasaboy sa buong mundo. Ang makakaranas po nito ay ang mga walang relasyon kay Kristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Ito pong third woe ang magpapahirap sa last half ng tribulation period. Ito pong tribulation period ay 7 years. Hinati po sa dalawa. The first 3.5 years and the second 3.5 years. Ito pong second 3.5 years ay tinatawag na the Great Tribulation Period. Ito po ay yung wrath of God or yung poot ng Diyos ay isasaboy sa buong mundo. Ang dahilan po, for rejecting Jesus as Lord and Savior. Okay po. Tingnan po natin ang verse 1 ng chapter 15. At nakita ko ang ibang tanda sa langit, dakila at kagilagilalas. 7 anghel na may 7 salot, na siyang mga panghuli, sapagkat sa mga iyo'y magaganap ang kagalitan ng Diyos. 7 anghel na may 7 salot. Ito pong 7 salot ay ang wrath ng Diyos, ang kagalitan ng Diyos, ang poot ng Diyos para sa mga naninirahan sa buong mundo na walang relasyon sa Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Tingnan po natin ang verse 5. At pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako, at ang sanktuaryo ng tabernakulo ng patotoo sa langit ay nabuksan. The temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened. 6. At sa sanktuaryo ay nagsilabas ang 7 anghel na may 7 salot na nararamtan ng mahalagang bato, tunay at makintab, at nangabibigkisan ng gintong pamigkis ang kanilang mga dibdib. So, galing po sa temple of the tabernacle, nagsilabas ang 7 anghel na may dalang 7 mangkok, 7 salot. 7 plagues. 7. At isa sa 4 na nilalang na buhay ay nagbigay sa 7 anghel ng 7 mangkok na ginto na puno ng kagalitan ng Diyos na siyang nabubuhay magpakailan-kailanman. So, isa po sa 4 na nilalang na buhay ang nagbigay sa 7 anghel ng gintong mangkok na puno ng kagalitan ng Diyos. Yung pong poot ng Diyos, yung pong wrath of God na mararanasan ng mga nakatira sa buong mundo. Verse 8. At napuno ng usok ang sanktuaryo mula sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kaniyang kapangyarihan. At sino man ay hindi nakapasok sa sanktuaryo hanggang sa matapos ang 7 salot ng 7 anghel. So wala pong makakapasok sa temple.
hanggang sa matapos ang 7 salot na isasaboy ng 7 anghel sa buong mundo. Dahil po sa last 7 judgments, magkokos ito ng patuloy na pagtigas ng puso ng mga tao. Kung naalaala nyo pa po yung salot sa Egypt na nagpatigas ng puso ni Pharaoh, ito po ay salot. At katulad din po ng nangyari sa Egypt, ay magkakaroon po ito ng parehong resulta. Ito nga lang po ay sa buong mundo. Yung pong kay Pharaoh ay sa buong Egypt. Yun lang po ang pagkakaiba. So, ang katigasan po ng kanilang puso at yung kanilang mga pagre-rebelyon sa Panginoong Hesus, noon po ay pagre-rebelyon nila sa Diyos. Pero ito pong salot na ito, na bowl judgment, will crush man's rebellion and remove the rebellious from the earth. Ito po ay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus kasama ang kanyang hukbo, ang armies ng Panginoong Kristo. At tayo po yun po yung mga na-raptured at kasama po ang mga anghel. Okay po, now, punta po tayo sa Revelation 16 verse 1. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa sanktuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa." Yun pong tinig ay galing sa templo or sanktuaryo ng Diyos na nagsasabi sa 7 anghel, "Lumakad na kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa." So ito pong tinig na ito ay ang Panginoon. Kasi po, wala pong makakapasok sa sanktuaryo eh. Maliban po ang glory ng Panginoon eh. At ang kanya pong kaluwalhatian. So, ito po ay ang tinig ng Panginoon. So, ayun na po yung utos, 7 anghel, to pour out their bowl of judgment upon the whole earth. So, this is called the great day of the Almighty. Verse 2. At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yun at nangagsisamba sa kaniyang larawan. So, yung pong unang anghel, ibinuhos ang kanyang hawak na mangkok sa lupa at naging masama at mabigat sa mga taong may tatak ng Antikristo sa kanilang noo o sa kanilang kanang kamay at doon sa nangagsisamba sa kanyang larawan o sa imahen ng hayop o ng Antikristo. So, ito pong unang mangkok, ang laman ay painful sores or boils or pigsa or sugat or bukol. So, very specific po ang dinapuan ng mga pigsang masakit or bukol na masakit. Yung pong may tatak ng Antikristo at lahat ng sumamba sa kanyang larawan or imahen. So, very specific po ano. Ngayon, ito pong sugat na masama at mabigat stresses the effect, degree, and intensity ng sugat na iyon. So, masakit po. Kung kayo po ay nagkaroon na ng pigsa or ng bukol, alam niyo po na yun ay masakit. Ito po ay sobrang sakit dahil ito po ay kagalitan ng Diyos na ibinigay sa mga hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay.
So, doon po sa pinag-aralan natin last week, sa Revelation chapter 13, verse 8. Natatandaan niyo pa po yun? Okay, puntahan po natin. Revelation 13, verse 8. Ano po ang sabi? At ang lahat ng nangananahan sa lupa ay magsisisamba sa Kanya, na ang kani-kaniyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanglibutan. So, lahat daw po ng mga nananahan sa lupa ay magsisisamba sa Antikristo, sa larawan o imahen ng Antikristo. So, makikita po natin na lahat ng hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ay sasamba sa Antikristo. Kung gayon po, maliit lang na fraction ang hindi sasamba sa Antikristo. At sila po yung mga mananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa tribulation period. At sila po yung hindi makakaranas ng sakit ng sugat or ng bukol or ng piksa or ng sores or ng boils na isasaboy ng 7 anghel sa buong lupa. Okay, note po, ito pong beast o ito pong hayop o ito pong Antikristo is unable to help or heal the sore. Hindi po kayang pagalingin ng Antikristo ang sugat o bukol o pigsa na isasaboy ng mga anghel sa sanglibutan. Kasi po, ito po ay galing sa Diyos mismo. Kaya po talagang makakaranas ang mga tao ng paghihirap sa tribulation period. Katulad din po nung sa panahon ni Moises. Tingnan po natin sa Exodus. Exodus chapter 9, verses 9 to 11. At magiging durog na alabok sa buong lupain ng Ehipto at magiging bukol na naknakin sa tao at sa hayop sa buong lupain ng Ehipto. At sila'y kumuha ng abo sa horno at tumayo sa harap ni Pharaoh. At isinaboy ni Moses sa himpapawid at naging bukol na naknakin sa tao at sa hayop. At ang mga mahiko, magicians, ay hindi makatayo sa harapan ni Moses dahil sa mga bukol, sapagkat nagkabukol ang mga mahiko at ang mga Ehipsyo. So, ayun po, at pinapagmatigas ng Panginoon ang puso ni Pharaoh at hindi niya dininig sila gaya ng salita ng Panginoon kay Moses. So, masyado pong titigas ang kanilang mga puso dahil sa kanilang mararanasan na salot na ito. Katulad din po ng nangyari sa panahon ni Pharaoh na ginawa ni Moses o ginawa ng Panginoon through Moses. Okay, ito pong naknakin, breaking, ang pagkakaintindi ko po rito ay pagkatagalog, pagka po kayo'y may pigsa or may bukol or may sugat, pagka po ito'y nagnanaknak, ang ibig sabihin ay naghahakot ng nana, kaya masakit, sobrang sakit. Lahat po ng mga Egyptians ay nagkaroon ng boils, maliban sa mga Israelites. Dito naman po sa first angel, sa first unang mangkok, dito naman po ay lahat ng may tatak at sumamba sa Antikristo ay magkakaroon ng sores or boils or sugat or pigsa
or bukol maliban sa mga mananampalataya kay Hesukristo. Yung pong mga tribulation saints. Okay po. Yan. So, verse 3 ng Revelation 16, ito po ang sabi. At ibinuhos ng ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat. At naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay, sa makatwid ay ang nangasa dagat ay nangamatay. So, literally po, ang dagat ay naging dugo na gaya ng isang patay. So, every sea creature na nasa dagat will die. Ito po ang judgment ay universal. Ito po ay global catastrophe. Doon po sa second trumpet, 1/3 was affected. 1/3 lang po. Pero dito po sa pangalawang mangkok, the rest of the sea and marine life is struck. Possible din po, maapektuhan ang ocean navigation, transportation, and shipping. Talaga pong kagulo. Kagulo na po talaga. Verse 4. At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig nangaging dugo. So ito pong third bowl o tatlong mangkok, para pong katulad siya ng third trumpet. Involves the fresh water supply. Pero dito po, there is no limit. It is global with great devastating effects. Maski na po hindi sinabi ang naging resulta ng ilog at mga bukal ng tubig na naging dugo, you can imagine there will be no pure water, none in the rivers and lakes. Wala pong tubig na iinumin ang mga tao. Wow. Di ko po alam kung tatagal ang mga tao. Sobra po ang hirap na mararanasan ng mga tao sa second half ng tribulation period. Verse 5. At narinig ko ang anghel ng tubig na nagsasabi, matuwid ka na ngayon at ng nakaraan, o banal, sapagkat humatol ka na ngayon. Ayon. So, because thou hast judged thus. Okay. Ang anghel ng tubig, ito po ay patungkol sa anghel who has jurisdiction over the waters of the earth as one of the varied ministries of angels. Matuwid ka na ngayon at ng nakaraan refers to the eternal essence of God as the Eternal One. God is long-suffering, but eventually God's holiness must act, and His judgment against sin will be delayed no longer. Verse 6. Sapagkat ibinuhos nila ang dugo ng mga banal at ng mga propeta at pinainom mo sila ng dugo, ito'y karapat-dapat sa kanila. Wow. So, these rebellious people, pinatay nila and shed the blood of believers. So, ito po ang punishment sa kanila. Karapat-dapat sa crimes na ginawa nila. They have only blood to drink. Verse 7. At narinig ko ang dambana na nagsasabi, oo, o Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tunay at matuwid ang iyong mga hatol. Another voice saying, oo, o Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Tunay at matuwid ang iyong hatol. Marami po ang nagsasabi na mabait ang Diyos at hindi magagawa ng Diyos ang magparusa. Pero
Ang tribulation po will show God is a God of holiness who is acting justly in His judgment against sin. Totoo po, ang Diyos po yung mabait. Yung pong first advent ng Panginoong Kristo, siya po ay nagpunta dito like a lamb. Ang lamb po, maski na siya papatayin hindi po siya salita. Tumutulo lang po ang luha. Ayun po ang Panginoong Kristo. Nang siya pumunta rito, hindi niya po binuka ang kanyang bibig na siya pinarurusahan. Pero sa second advent po, itong pangalawang pagpunta ng Panginoong Kristo, He will come like a judge. A righteous judge. Kaya po, magkaiba. Kaya nga po, hihiwalay ang goat and sheep. Paghihiwalayin niya ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. Iyan po ang Diyos. Ang Diyos po ay faithful and true. Kaya siya po ay hahatol ng tapat sa bawat isa. At ang titignan po ng Diyos ay ang puso ng bawat tao sa sanglibutan ito. Ngayon lang po, tinitignan ng Diyos ay ang puso ng bawat isa sa atin. Kung ikaw ay may Kristo sa puso, ikaw ay mananampalataya, ikaw ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero kung wala ka pong Kristo sa puso, hindi ka sa Diyos. Romans 8:9. Okay po? Okay. So, verse 8. At ibinuhos ng ikaapat ang kanyang mangkok sa araw. At ibinigay nito sa kanya na ng masunog ng apoy ang mga tao. So, katulad ng fourth trumpet, the heavens are again affected. Lalo na po ang araw. Sa fourth trumpet, 1/3 po of the sun, moon, and stars ang affected. Yung pong kanilang light, nag-diminish 1/3 night and day. Ngayon po, dito po sa fourth bowl o sa pang-apat na mangkok, araw lang ang affected. Araw lang ang affected. At dito, baligtad. Imbis na mabawasan ang sikat ng araw, it is now increased in its intensity. Lalo nang sumikat ng matinding sikat na nakakapasok, nakakasunog. Tandaan niyo po, ito po ay para doon sa may mga tatak at sumamba sa Antikristo ang makakaranas ng mga ito. Kung ito po ay caused by the earth and sun moving closer together, or simply that God increases the heat of the sun, we do not know. The point is, God will increase the intensity of the sun's heat and light rays to such a degree na mapapasok at masusunog ang balat ng tao. Yung pong expression ng mga tao na ang init naman, sobra, parang impyerno. Alam niyo po, wala pong comparison ang init na nararamdaman natin kung mainit dito sa mundo at sa impyerno. Ang impyerno po, hindi niyo po nanaising maranasan ang init doon. Okay? Pag kayo po ay napunta ng impyerno, ang final destination po noon ay dagat-dagatang apoy at kumukulong asupre. Hindi lang po isang daliri ang lulubog doon, kundi buong kaluluwa nyo, yung buo nyong pagkatao. Yung pong inyong buong pagkatao ngayon, ay yung po ang inyong kaluluwa.
yung pong kaluluwa ang lulubog doon, buo. Para po kayong nasa swimming pool, na nakalubog sa swimming pool. Ganun po. Nakalubog po kayo doon. Kaya yung pong init ng impyerno ay hindi po comparison sa sobrang init na nararamdaman natin dito po sa mundo. Kung wala po kayong relasyon sa Panginoong Yesus bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay, hindi po ito biro. Kaya bigyan niyo po ng pansin ang inyong destinasyon o yung inyong pupuntahan pag nawala na po kayo sa mundong ito, bago maging huli ang lahat. Wala pong makakatakas sa judgment na ito ng Diyos para sa mga hindi mananampalataya. Yung pong sun's rays will penetrate everything. Pagka po mainit dito sa atin, sa mundo, sa gabi po medyo malamig, Pero doon po sa tribulation period, maski po sa gabi, even the heat will be unbearable. Verse 9. At nangasunog ang mga tao sa matinding init. Kita niyo na ho? At nangasunog ang mga tao sa matinding init. At sila'y namusong, blaspheme sa pangalan ng Diyos na may kapangyarihan sa mga salot na ito at hindi sila nangagsisi upang siya'y luwalhatiin. So, at nangasunog ang mga tao sa matinding init at sila'y namusong, blaspheme sa pangalan ng Panginoon. So, makikita po natin dito ang dalawang bagay. Ang una po, alam ng tao kung sino or kung saan nagmumula ang mga salot. Alam ng tao na ito ay galing sa Panginoong Kristo. Galing sa Diyos. Pangalawa po, masyado nang matigas ang kanilang puso. Katulad ni Pharaoh, dahil po sa walang pananampalataya, pinatigas ng Diyos ang kanyang puso. Ganun po ang nangyayari at mangyayari. So, masyado na pong matigas ang kanilang puso and they refuse to repent. They will have reached the point of no return. Pag pinatigas niyo po ang inyong puso, it possesses a warning for all of us. Anyone who becomes negative toward the Lord grows indifferent to His word and ignores the convicting ministry of the Holy Spirit, can begin to harden his heart and become more and more calloused. Kalyo. Pagka po may kalyo na ang puso, wala na pong pakiramdam. Tingnan po natin sa Hebrews. Sa Hebrews chapter 3, verses 7 and 8, ay ito po ang sabi. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamamungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang. Okay. Pagka po pinatigas nyo ang inyong puso, talaga po matigas. Kaya yun po nagkakaroon ng kalyo, wala ng pakiramdam. So, ang sabi po ng verse, pag narinig mo ang tinig ng Diyos. Ano po yung tinig ng Diyos? Ito po ang banal na salita ng Diyos. Pag narinig nyo po, nabasa nyo, at nagpakahayag po sa inyo ang banal na Espiritu, huwag po ninyong patigasin ang inyong puso. Okay. At maliwanag po na sa lahat ng ito,
Sila ay nagpatatak ng Mark of the Beast or tatak ng Antikristo. Tandaan niyo po, pag kayo po ay nagpatatak ng tatak ng Antikristo, wala na po kayong pag-asa na maligtas at makapunta sa langit. Tingnan po natin ng Revelation chapter 14, verses 9 and 10. Ano po ang sabi? At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop, sa Antikristo po, at sa kaniyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay, yun po ang mark of the beast, tatak ng Antikristo, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kaniyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. So napakaliwanag po. Kung kayo po ay tatanggap ng tatak sa inyong noo o sa inyong kanang kamay, ay yung pong poot ng Diyos ay mararanasan nyo. Okay po? So, puputulin na po natin dito kasi po masyado pong mahaba. So, Lord willing po, itutuloy po natin ito next week. Okay po? So, sana po alam nyo kung saan kayo pupunta pag kayo'y nawala na sa mundong ito. Sapagkat kung kayo po'y patay na, wala na po. Wala na po kayong chance na maalis sa impyerno para pumunta ng langit. Maski na po kutakot-takot na panalangin ang gawin para sa inyo. Kayo po ang magdi-decide kung saan nyo gustong pumunta, sa langit o sa impyerno. Kaya po ito ay personal na relasyon kay Kristo. Kaya po kayo ang magdi-decide kung saan mo gustong pumunta. Okay po? Okay, so I hope and pray that I will see you here, there, or in the air. Goodbye.